Sa nakaraang video ay nakita natin kung papaanong nagawang manalo ng leader ng Group 7 sa kanilang laban, kahit na hinadlangan na ito ni Yuhun, gabi bago ang nagaganap na pagsusulit. Naging madugo at brutal naman ang ginawa ng mga ito upang manalo. At nang matapos ito ay tinitigan niya ng masama ang ating bida at sinasabi sa isip niya na siya na ang isusunod nito. Nainas naman dito si Yuhun para sa kanyang sarili, dahil mukhang nakagawa ito ng isang nakakainis na makakalaban, at ang resulta sa labanan na ito sa pagitan ng Team 6 at Team 7, ay ang Team 7. Sa Mado House Main Hall naman, sa First Floor Academy Owner Office, ay nagtipon ang mga tauhan at ang Right Guardian, maya-maya ay lumapit ang isa sa kanya at iniaabot ang listahan ng lahat ng mga bumagsak, at sinabi nito na napakaraming bumagsak sa pagkakataon na ito. Nilinaw naman ni Left Guardian, ay kung ang tinutukoy ba nito ay patungkol sa mga nanggaling sa higher clans. Ang ibang mga sumali na walang mga kinabibilangang mga clan, ay nais lamang na maging gwardya ng mga high class o di kaya ng mga nasa middle class na clan, kaya naman ay hindi na dapat nila itong intindihin, ngunit ang mga nasa higher clan naman na mga tagapagmana, ay mamasamain ang bagay na ito, na maari sanang makaabot ang mga ito sa ikatlong pagsusulit kung hindi lamang ginawang maging isang group exam ito. At ang mga bagay na ito ay hindi sana mangyayari kung sinunod lamang ng mga ito ang parehong mga rules noong nakaraang pagsusulit sa Demonic Academy. At kung hindi nila aayusin ulit ang mga posisyon ng mga hindi pam-asang mga kadet na makikita sa kanilang mga naging performance, ang mga higher clans ay sigurado na magpaprotesto laban sa Right Guardian. Ang mga tagapagmana ng mga higher clans ay makakapagpalakas ng maayos sa kanilang kinabibilangang mga clan, ngunit malas ang mga nasa middle at lower clan dahil nawala ang pagkakataon ng mga ito na makakuha ng medicine ball at ang makapasok sa precious library ng demonic cult. Sa ngayon ang lahat ng nakapasa sa ikalawang pagsusulit, ay nagtitipon-tipon na sa loob ng library ngayon. Sa labas naman ng Mado House Precious Library, ay namamangha si Yuhun dito, at napaka-engrande nito kumpara sa main hall at mga Mado Houses. Ang ibang mga kadet ay nagawa ng makapasok sa unang palapag ng siya ay nasa infirmary, kaya naman ay ibig sabihin lang nito ay ngayon ay ang ikalawang palapag naman. Naalala naman nito ang sinabi sa kanya ni Right Guardian, na ubusin nito ang lahat ng kanyang kaalaman at oras sa pagmamaster ng butterfly sword technique, at ang spring dance breathing method of the butterfly nang walang sinasayang na oras sa ibang walang kwentang mga bagay, dahil kailangan niya ito upang lumaki ang tiyansa na makapasa sa mga pagsusulit. Kinumpirma naman nito ang sinasabi niyang mga walang kwentang mga bagay, ay kung ito ba ay ang mga nasa loob ng Precious Library, na agad na sinang-ayunan ng Right Guardian. Dagdag pa nito na natutunan na nito ang martial arts mula sa ika-4 at ika-5 palapag ng dahil sa kanya, kaya naman ay huwag na itong malungkot sa hindi nito pagkakapunta sa unang palapag ng Precious Library. At bukod pa doon ay mayabang nitong sinabi na wala namang kahit na anong martial arts doon ang kayang tapatan ang taglay nito. Ngunit ito ay ang sabi niya lamang, dahil mayroon itong nanomachine, at gagawin niyang may scan ang lahat mula sa una at ikalawang palapag ng Precious Library. Sa loob ng unang palapag ng Precious Library, ay namamangha ito sa nakikita niya dahil ito ang unang beses na makakakita ito ng napakadaming libro sa buong buhay niya, at gaya ng inaasahan ay siya lamang ang nasa unang palapag. Mayroon lamang siyang 2 oras sa unang palapag kaya naman ay dapat siyang magmadali. At nag-umpisa na itong manguha ng mga aklat sa loob ng unang palapag at nakaantabay naman ang nanomachine sa kanya upang mai-scan ang lahat ng hinahawakan nito. Maya-maya naman ay nagtanong ito sa nanomachine kung ilang oras pa ang natitira nito at kung ilan na ang kanyang na-scan na mga libro. Sabi ng nanomachine sa kanya na mayroon pa itong 1 oras at kasama ang sword mastery, blade mastery, breathing technique at iba pa ay nakascan na ito ng 55 na mga libro. Matapos ay nag-ikot-ikot pa ito upang mas makahanap ng mga magagandang libro na kanyang may scan. Nang mapunta ito sa pinakadulo ng palapag, ay may nakita siya ditong isang malaking gravestone.
At ang isang nakita nitong nagbabantay dito ay panigurado siya na isa din expert, at isa ito sa bantay ng unang palapag ngunit bakit may isang gravestone sa loob ng aklatan? Dahil sa wala siyang ideya sa bagay na ito ay nilagpasan na lang niya, ngunit nagsalita ang bantay nito pagkalagpas niya. Sinabi nito na isa ito sa gravestone na iniwan ng founder ng Main Academy, the Heavenly Demon Ancestor, dahil dito ay natigilan naman si Yuhun sa mga narinig. Dagdag pa nito na inukit ng Demon Ancestor ito mula sa bato ng sapphire. Habang tinatitigan ito ni Yuhun ay napasabi ito, na mukhang may tula sa bagay na ito. Maya-maya ay nagulat ito dahil ang mga bagay na andi dito ay inukit gamit lamang ang mga daliri. Sabi ng bantay na hindi ba nakakamangha, ang ancestor ay nag-focus ng nigong sa kanyang daliri upang makapagsulat sa batong sapphire na isang bagay na mahirap na gasgasan kahit pa ng espada at mataas na bilang ng nigong. Ang ibang tao ay madalas na nakafocus sa pagbabasa ng mga libro, kaya naman ay hindi nila napapansin ang mga bagay na ganito, ngunit natagpuan nito ang bakas ng kanilang ancestor, at dahil ito sa nagtataglay ito ng kanyang dugo. Sabi naman dito ni Yuhun na tama naman siya ngunit nagawa din niya itong lagpasan. Sabi nito na inaasahan naman na niya ito, dahil sino naman ang magsasayang ng oras na tignan ito kung madaming libro ang nasa paligid, at halos 20 taon na niyang pinuprotektahan ito at wala kahit na isa ang nagtangkang matignan ito, kahit na ang mga tagapagmana ng mga heavenly family. At dahil sa inuubos na nito ang oras ng bida ay magpatuloy na ito sa kanyang mga gagawin. Nang bago magpatuloy ay may nakita ito kaya naman ay agad siyang napahinto at napaisip. Dahil ang bato na ito ay may mga marka, at sa itsura ay mukhang may nakatago ditong kakaiba. Kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na iyan alisa ang mga ukit sa gravestone, na agad naman na ginawa ng nanomachine. Hindi din nagtagal ay natapos na ito sa ginawang pag-analisa ng mga bakas. Ayon sa mga nakuha nitong impormasyon, ay ang mga ito ay naiwang bakas ng isang matalim na espada, nagtataka naman dito si Yuhun. Napaisip ito kung sino naman kaya ang gagawa ng ganito sa gravestone ng isang heavenly demon ancestor. Dagdag pa ng nanomachine na ayon din sa data na nakuha dito, ay ito ay bakas na iniwan ng 2 tao. Sabi nito na hindi niya maintindihan ang mga nakikita niya kung titignan niya lamang ang mga ito, kaya naman ay sinabihan niya ang nanomachine na ipakita ang mga bakas ng espada gamit ang 3-dimensional augmented reality, na agad naman nito na ini-activate. Ayon sa pag-aanalisa ay mayroong ditong mga bakas na matatalas na espada. Nagulat naman dito si Yuhun nang malaman na ito ay mga bakas na mga espada kaya naman napapaisip siya kung sino naman ang gagawa ng ganito sa Heavenly Demon Ancestors gravestone. Ayon sa data ang nakuha sa pag-aanalisa sa mga lalim ng mga bakas ay makakakita dito ng 2 bakas ng 2 tao. Sabi naman dito ni Yuhun na hindi niya ito makita ng titignan lamang ang ganito. Kaya naman inutusan niya ang nanomachine na ipakita sa kanya ang sword traces gamit ang 3-dimensional augmented reality, agad naman nag-operate ng augmented reality sa paningin ng ating bida, at base sa kanyang mga nakikita ay mayroong pagkakaiba sa lakas at anggulo ng kada espada na ginamit dito. Ngayon ay nakikita na niya ito ng maayos, habang tinitignan ito ay napapaisip siya kung balak ba nila natakpan ang unang nakalagay dito sa pamamagitan ng pag-uukit sa ibabaw ng naunang mga marka. Dahil sa pagtataka ay tinanong na niya ang nanomachine, dahil base sa pagkakasabi nito ay kaya nitong paghiwalayin ang mga bakas ng 2 marka. Sumang-ayon naman dito ang nanomachine, kaya naman ay inutusan niya ito na paghiwalayan ang 2 ito. Nang matapos ay gulat na gulat si Yuhun sa mga nakikita nitong mga bakas, kaya naman sabi nito na base sa kanyang inaakala ay hindi lang ito normal na mga bakas, dahil ang mga ito ay isang sword movement at ang lahat ng ito ay gawa sa hindi pa nasasabing formation. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pag-support. Maraming salamat. Sabi niya na hindi niya ito masasabi kung anong klaseng movement ito kung sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Dahil ito sa kakulangan niya sa kaalaman,
kaya naman tinanong niya ang nanomachine kung kaya ba nitong i-analisa ang mga sword traces at gumawa ng isang augmented video. Agad namang sinabi ni nanomachine na posible ang lahat ng ito, ngunit sabi ng nanomachine na bago ito, ay kailangan munang i-analyze kung gaano katigas ang sapphire upang malaman kung gaano kalakas ang puwersang ginamit dito ng gumawa ng marka, dahil dito ay napapaisip naman si Yuan kung paano niya ito magagawa. Bigla namang may sumingit sa kanyang tabi, at ito ay ang bantay ng gravestone, at tinatanong ito kung hindi pa ba ito magbabasa ng mga libro. Nang bigla naman nito napansin ang ating bida na nakatikin sa mga marka, kaya sabi naman nito na napansin din pala niya ang mga marka sa likod nito. Dagdag pa nito na mayroong mga sabi-sabi na ang Heavenly Demon Ancestor ay nag-iwan ng isang sword technique sa likod nito. Hindi nila alam kung sino ang gumawa nito, ngunit bakit kaya kailangan na sirain ng iba ang nakaukit sa likod nito at takpan ang unang marka. Dahil dito ay napapaisip si Yuun kung ang mga bakas ba na ito ay isa lamang vandalism. Maya-maya naman ay nagpaalam na ang bantay upang mag-ikot-ikot sa loob ng unang palapag. Sinabi naman ng nanomachine, upang malaman ang tigas ng sapphire may kailangan lang nitong ilagay ang kanyang kamay sa mismong bato. Nang mailagay na ni Yuun ang kanyang kamay sa mismong bato, ay agad na nag-analisa ang nanomachine. Maya-maya ay natapos na ang pag-aanalisa sa bato. Sabi ng nanomachine na ito ay ikinumpara sa isang diamond na may tigas ng 10, at ang sapphire na ito ay may tigas na 7. Nang matapos ay sabi ni Yuun, na sino naman kayang tao ang gagawa na sirain ang naunang marka gamit ang saka nila. Gamit ang pag-analisa sa tigas ng bato ay ang sword traces ay ipapakita sa pamamagitan ng isang augmented video, at nag-umpisa ng kumilos ang avatar upang maipakita kung papaano ginawa ang mga marka. Nanginginig naman na pinapanood ito ni Yuun, at tinatanong kay nanomachine kung ang lahat ba ng ito ay iisang movement lamang. Sumagot naman dito ang nanomachine, at sinabi na base sa kanyang martial arts ay ang lahat ng ito ay iisa lamang na movement. Napaisip naman ito at sinabi na kahit na ang butterfly sword technique na mayroong 8 formation, ay masyadong komplikado upang makuha ito ng kalahating taon lamang at mamaster. Masayang-masaya naman ito sa kanyang nakikita, dahil hindi nito inaakala ang kahit na ano mula sa unang palapag ng library, ngunit may nakita siyang ganito kagandang oportunidad, kaya naman sinabihan niya ang nanomachine na i-save muna ang movement na ito at maya-maya na lang niya ita-transfer. Sabi nito na muntik na niyang hindi makita ang napakagandang kayamanan dahil lamang sa pagdumi ng iba dito. Hindi niya alam kung sino ang mga ito, ngunit malakas ang pakiramdam niya na masamang tao ang mga ito. Sabi ng nanomachine na base sa kanyang pag-analisa matapos tanggalin ang mga nakaharang dito na mga marka, ay ang lahat ng inalis ay nakabuo ng 45 movement na konektado sa isa't isa. Sa narinig na yon ay nagulat naman ito. Sabi niya na hindi lamang ito basta-basta bakas ng espada upang takpan ang naunang teknik, ngunit isa din itong sword technique. Kaya naman inutusan niya ang nanomachine na mag-analisa ulit sa pangalawang pagkakataon ng isang augmented video reality sa pangalawang marka. Nagulat naman ito habang pinapanood niya, dahil ang mga movement na ito ay habang ginagawa ay mas nagiging epektibo. Nang matapos ay tinanong nito ang nanomachine kung ang nauna at ang pangalawa nitong nakitang mga movement ay magagawa nitong may paglaban sa pamamagitan ng augmented video. Sabi naman ng nanomachine na posible ito, at biglang nag-activate ang battle mode in augmented video. Mula dito ay nag-umpisa na ang dalawang avatar na maglaban, ang isa ay ang nasabing unang teknik, at ang pangalawa ay ang huling nasabing teknik. Sa mga nangyayari ay nab-I-believe si Yuun sa kanyang mga nakikitang mga paggalaw ng parehas na avatar. Sabi nito na naiintindihan niya na ang lahat, dahil ang unang movement na nakita niya ay inakala niyang perpekto na, ngunit sa isang formation na diferensya lamang. Base sa kanyang mga nakita at nalaman ay hindi talaga balak na sirain ang naunang mga marka, dahil ang 45 sword traces ay isang record ng mahabang proseso ng pagsasanay gamit ang orihinal na movement. Lumapit naman ito sa supervisor upang magtanong, sabi nito na kung sa lahat ba ng mga palapag ay may mga ganitong gravestone, o kung dito lamang ito sa unang palapag mayroon.
Sabi dito ng bantay na dito lamang siya nagtatrabaho sa unang palapag kaya hindi nito alam ang eksaktong detalye tungkol dito, ngunit base sa kanya mga nalalaman ay mayroong isa sa kada palapag. Kaya naman sinabi nito sa nanomachine na maghanda siya dahil magtutungo na sila sa ikalawang palapag. Sa loob naman ng Maddow House Precious Library second floor, ay makikita ang mga kadet na abalang-abala sa pagbabasa ng mga libro na kanilang napili. Nang makaakyat si Yoo-won, ay nakita nito ang mga nangyayari sa paligid at sinabi na mukhang hindi pa sila tapos, dahil siguro sa unang palapag ay may 2 oras lamang, ngunit ngayon sa pangalawang palapag ay may 3 oras na. Napansin naman nito sa isang sulok ang Blade Clan na si Chun Yu-chan, sa isip nito na ang ibang mga tagapagmana ng mga clan, ay hindi pumupunta dito dahil sa sobrang kampante na ang mga ito sa martial arts ng kanilang clan. At ang taong ito ay napakaingat upang makita siya na pinag-aaralan ang mga low-level na mga martial art, kaya dapat siya na mas mag-ingat sa isang ito kumpara sa iba. Sa paglalakad nito ay may natagpuan na naman siyang isang gravestone, kaya naman sabi nito na tama siya ng hinala. Kaya naman agad nitong tinignan ang likuran at natutuwa siya sa kanyang mga nakikita dahil kagaya ng sa unang palapag ay may mga bakas din ito ng mga espada na senyals na isa rin itong sword movement. Kaya naman agad niyang inutusan ang nanomachine na mag-analisa sila dito kagaya ng ginawa niya sa unang palapag. Nang matapos ay analisa ay sabi nito na may katulad itong sword traces na nakita na galing sa unang palapag. Ang unang bakas ng espada dito ay binubuo ng 24 na formation, habang ang ikalawang bakas naman na iniwan dito ng ibang tao ay binubuo ng 56 na sword movements. Napapaisip naman dito si Yoo-won at sinasabi, na ang gumawa nito ay mukhang nagsagawa ng isang pagsasaliksik patungkol sa naunang sword movement. Sabi nito na gusto niya sana makita ito ngayon, ngunit napakahirap ito dahil sa maraming mata ang nakakakita sa kanya. Masaya naman itong tinitignan ng gravestone at sabi nito na ngayong araw ay masaya siya dahil marami itong nakuhang mga hindi may kukumparang mga sword movements, kaya naman sinasabi niya na hindi na siya makapaghintay upang may transfer ito sa kanyang utak at katawan. Nang matapos dito ay nagtungo na siya sa mga libro, nakuha naman niya ang atensyon ng lahat sa ginagawa nito at napapatanong ang lahat sa kung anong ginagawa niya sa libro, dahil hindi naman niya ito binabasa. Sabi ng iba na napakahirap matutunan ang mga nandito, kahit nabasahin pa ang kada salita at letre ng paulit-ulit, ngunit sa ginagawa niya na paglipat ng mabilis sa kada pahina, ay para lamang siyang naglalaro sa mga ito, kaya naman sabi nila na hindi na dapat nila itong pag-aksayan pa ng oras dahil mayroon na lamang silang 1 oras upang makapagbasa, kaya naman kailangan na nila mag-focus. Maya-maya pa ay natapos na si Yoo-won sa pag-iskan ng lahat ng mga aklat. Sabi nito na tama na muna ito, sa ngayon ay kampante siya na ang orihinal na butterfly sword technique, ay isa sa main academy top 10 martial arts. Ngunit sabi nito na hindi dapat siya maging sobrang kampante, kahit nag-aano pa kaganda ang martial arts niya, at ang pagkakaintindi nito ay talagang pambihira ngunit upang mamaster ito ng tama, ay kailangan nitong mag-practice ng formation at movements ng 100 o higit pang beses at ang pinakamahalagang bagay ay ang experience. At ang guru niyang si Right Guardian ay may marami ng karanasan at pinagdaan ng hirap sa pakikipaglaban sa mga kalaban, upang maintindihan ang martial arts ng husto. Kaya naman ito ang rason kung bakit ang academy ay ang pinakamagandang lugar upang bumuo ng experience. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa iba't ibang mga clan at sa mga wala, at ang natitira na lamang upang gawin niya ay ang makita ang lahat ng naiskan nito sa pamamagitan ng Nano's augmented reality ability, at kung mangyari ang mga ito base sa kanyang mga plano, ay marami siyang makukuha na iba't ibang mga experience. Nang matapos nito ang kanyang oras sa loob ng library, ay agad na rin itong lumabas. At ayon sa mga ito na ang individual training rooms ay magbubukas matapos ang ikalawang exam, kaya naman ay kailangan niyang mabilis na makapunta dito upang may transfer ang lahat ng kanyang special movements na nakuha. Sa Maddow House Individual Training Facility, ay agad na nagtungo si Yoo-won dito,
ngunit maya-maya ay may hamarang sa kanya at sinasabi na kanina niya pa ito hinahanap at ito ay ang team leader ng Team 7 sa nakaraang exam, kaya naman napatanong si Yuun kung bakit niya ito hinahanap. May galit naman itong ekspresyon sa kanyang mukha at sinasabi, nagtatanong ito kung bakit nito siya hinahanap, dahil ba hindi niya ito talagang alam, at tingin ba nito na hindi niya malalaman na ito ang gumawa upang manghina ang mga binti ng kanyang mga kasamahan bago ang nasabing exam. Sinasabihan naman siya ni Yuun na wala itong pakialam sa mga sinasabi nito dahil masyado siyang abala sa ngayon, ngunit base sa kanyang nararamdaman ay gusto nitong labanan siya dito. Masaya naman dito ang team leader ng Team 7, at sinasabi na tama siya ng kanyang naiisip. Kaya naman ay agad din itong naghanda, sa isip naman ni Yuun na ang isang ito ay hindi mahina, kaya naman kailangan niya itong harapin at seryosohin. Kaya naman ang parehas ay naghanda na upang umatake sa isa't isa, nang bigla ay may dumating at pumagitna sa kanilang dalawa. Naiinis naman dito ang leader ng Team 7 sa nangyaring ito. Ang dumating ay ang Balde clan na si Qian Yuchan, at pinupuri ang dalawa dahil ang mga ito ay may matinding focus sa pakikipaglaban at ito ay inaasahan na sa mga team leader na nakapasa sa pangalawang pagsusulit. Maya-maya ay ikinausap nito ang hanggal na team leader ng Team 7, at sinasabi na kung maaari nitong kausapin muna ang ating bida ng panandalian lamang. Nagalit naman ito dito at sinabi na sino siya para payagan ito, dahil buong araw nitong hinanap ang ating bida at huwag nitong hintay na magalit siya. Dagdag pa nito ay ngayon pa lang ay makakaalis na ito. Nang aasar naman ang prinsipe dito, at sinasabi na kung ano naman kaya ang gagawin niya ngayon, dahil kagaya niya, ay naghantay din siya upang makita din ang ating bida. Dahil sa panginginis na ginawa ng prinsipe, ay agad itong sumugod dito upang siya muna ang unahin. Sa nangyari ay nakangiti lamang dito ang prinsipe at sinasabi na masyado itong mainit. Kaya naman nang makalapit ang atake nito ay agad lang itong tinapik palayo ng prinsipe, matapos ay nagkabaliktad ang kanilang sitwasyon. Napasabi na lang ang team leader ng Team 7 na ang isang ito ay hindi kagaya ng average level na cadet. Nagulat naman ito nang maya-maya ay inalis ng prinsipe ang kanyang kamay sa pagkakatutok nito sa kanyang leeg, at sinasabihan siya na maghintay muna dito dahil mabilis lamang ang pakay nito sa ating bida. Ngunit umalis na lang ito agad at sinabi na bahala siya, at gawin nito ang gusto niyang gawin. Kaya naman dahil dito ay napapaisip na ang ating bida, kung ano naman kaya ang kailangan nito sa kanya, at napasabi na kahit ano pa ang kailangan nito, ay hindi niya dapat ito harapin na gamit lamang ang kanyang mga kakayahan. Kaya naman ay inutusan na niya ang nanomachine na i-activate ang Augmented Reality Battle Tutorial Mode, sa Butterfly Sword Technique. Ngunit natigilan naman ito nang bigla siyang pigilan ng prinsipe, sabi nito na kumalma muna siya dahil hindi nito balak ang makipaglaban. At sinabi nito na gusto niya lamang itong batiin bilang kanyang kapatid sa iisa nilang ama, at masaya naman itong binati ang ating bida. Sa ginagawa nito ay nagtataka naman si Yuun sa kanya, kaya naman napapaisip ito kung pinaglalaroan lamang ba siya nito. Sabi ng prinsipe dito na huwag niya itong kamuhian, sa tingin nito ay alam naman niya ang dahilan upang ganito ang kanyang maging reaksyon sa kanya, dahil sa mga ginawa ng Sixth Clan sa kanya dati. Nagkaroon naman ng masamang ekspresyon sa mukha nito ang bida, at tinatanong ang prinsipe na kung nais ba nito na makakuha galing sa kanya ng maayos na pagbati, kung alam naman pala nito ang tungkol doon. Agad naman sinabi ng prinsipe na ang gusto lamang nito ay maging maganda ang kanilang unang pagkikita, dahil sa nagugustuhan niya ito at bukod doon ay mukhang sa iisang landas lang ang kanilang tinutungo sa paggamit ng espada. Kaya naman tinanong siya ni Yuun kung ito ba ay dahil lamang doon, na agad naman itong sumang-ayon. Dagdag pa nito na nasupresa siya sa ginawa nitong pagtanggal sa kamay ng tagapagmana ng Sound Clan na si Won Ryu, at dahil dito ay naging tagahanga niya ito. Nagalit naman dito si Yuan at sinasabi na tigilan na nito ang walang kwentang bagay na sinasabi niya, at sabihin nito ang kanyang tunay na intensyon sa kanya. Sabi ng prinsipe dito na mukhang matatagalan pa upang maging matalik silang magkakilala, ngunit dagdag nito sa kanyang kapatid,
na minsan niya lamang ito sa kanya sasabihin, na umanib siya at magtrabaho para sa kanilang Blade clan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.